napakalaki pong challenge, hamon sa Presidential Independent Commission o tinatawag na Investigation Commission for Infrastructure, Independent ICI, kung paano nila panagutin sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga sangkot sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi po ganong kadali kasi bilyon, trilyon itong hinahanap na ito. At hindi ito kakayanin ng 3-4 na tao lang. Ilan ba sila? 4 lang eh. Yung chairman, retired Justice Andy Reyes Jr., Rosana Pajardo, at saka Rogelio Singson, at si Mayor Benji Magalong. Sila po yung nag-iimbestiga na araw-araw. Kakayanin kaya nila na malikom ang lahat ng ebidensya at ma-identify ang politiko, taga-gobyerno at kontraktor para panagutin sa trilyon perang nawawala. Kaya nga ginawa ang trilyon pisong rally, trilyon pisong march na ginawa ng taong bayan. Simula pa lang yan. Ako naniniwala, simula pa lang po ang pagpapakita ng napakaraming tao ng mga rally. Masusundan at masusundan ito pag hindi sila nakontento sa performance ng mga investigation team at kung hindi maikukulong ang mga dapat makulong. Kasi ang panawagan ng trilyon pesos protest o rally, bawiin, kasuhan, ipakulong. Ikulong lahat. Hindi selected. Hindi pamimili lang. Hindi yung kaaway lang o hindi kapartido. Kaya nga kailang sigaw, si Romualdez ay isama. Si Congressman Go ay iharap. Congressman Ko, Saldico ay iharap sa investigasyon. Na dating chairman ng Committee on Operation na siyang di umano'y nasa likod ng insertion at malaking kontraktor na may kinalaman po dito sa trilyon-trilyong pinag-uusapan. Huwag kayong magagalit, Marcos loyalists, Marcos supporters. Talagang malaki ang pananagutan dito ng nag-resign na Speaker of the House, Martin Romualdez. Kasi imposibleng hindi niya alam ang ginawa ni Saldico, ang ginawa ng Committee on Operation at ginawa ng mga congressman sa ilalim ng kanyang term as Speaker mula noong 2022 hanggang siya bago nag-resign last week. 3 budget na malalaki yan. Puro trillion yung budget na dumaan sa kanila na inaproban. 23, 24 at 2025 national budget. Puro trillion yan. So yung insertion, yung ayuda at saka yung mga infrastructure project at flood control dumaan sa kanilang kapangyarihan yan. Imposibleng hindi nila alam. Lalo na po ngayon naglabasa na ang nakakalulang mga private jet. Hindi lang 1, 2, 3. Puro $1 million ang halaga niyan. Malalaking mga rest house at mga bahay na kanilang nabili at pag-aari. Sa kabila ng sila naman ay mga politiko lang. Kung may negosyo, bawal pa yan kasi conflict of interest. Saan galing ang pera ng mga taong ito? Kaya ulitin ko, yung ginawang rally, simula lang yan. Pag hindi sila nakontento sa performance ng Independent Commission for Infrastructure Investigation of Fact-Finding ng Office of the President, lalong lalala ang sitwasyon. Kasi kilala ng taong bayan ang dapat nakasuhan at ipakulong. Pagkatapos, sa investigasyon, yung mga taong inaasahang makulong at mabawian ng pera hindi makakasama. Yan ang malaking challenge sa grupo ni Justice Reyes, Singson, Pajardo at Magalong. Kayong 4 po ang binabantayan ngayon. Although nakikita ko sa ngayon, panimula pa lang, ginagawa naman nila ang kailang magagawa. Pero ito bang galit ng taong bayan dahil sa korupsyon? Kakayanin ba nitong 4 na ito? Na panindigan na kaya nilang ipakulong at bawian ng pera ang lahat ng sangkot dito. Napakalaking hamon ito.
huwag kayong magkakamali. Huwag na huwag kayong mamimili lang ng iimbestigahan dahil kayo mismo uusigin ng taong bayan. Hindi na po mapipigilan ito. Hindi na po mapipigilan ang paninindigan ng taong bayan, managot, ipakulong ang mga sangkot sa katiwalian o korupsyon dahil nakakahiya tayo sa buong mundo. Sa halip na development, ang pag-usapan, ang pinag-uusapan, nakawan, pagsasamantala sa pera ng bayan, pera ng tao, ganyang kasama ang ating gobyerno. Nung ginawa ni Pangulong Marcos ang pag-aayos, pero hindi pa rin ho sapat yan dahil nga po sa maraming nawalang pera na hindi napangalagaan. Meron ho kasing protection dapat, merong safeguard merong totoong malasakit dapat yung mga naghahawak ng kapangyarihan at pera ng bayan. Ay mukhang sila ho'y nag-relax. Parang sige ang release, sige ang bigay, hindi alam kung saan napupunta. Baka naman kasama sila sa pagnanakaw, baka kasama sila sa walang pakialam sa pera ng bayan. Yan po ang malaking hamon sa ICI, Office of the President. Okay? Yan po yan. Itong si Engineer Hernandez, marami pong alam ito. Kasi siya mismo yung naglaglag dun sa boss niya na si Henry Alcantara, na kahit anong gawin mo, kahit na nasa harap na niya ang daan-daang milyon pesos cash, volume ng pera sa ibabaw ng table, wala pa rin daw siyang alam. Kalokohan yun. Si Hernandez ang naglabas niyan. Si Hernandez ang maraming alam saan galing ang pera, saan papunta ang pera, pinarti-parti ang pera, at sino ang nakinabang na mga proponent. Pero alam ba niyo, ako naniniwala, ang mastermind sa mga distrito, congressman, politiko. Ang district engineer at contractor, sumusunod lang yan sa politiko. Maniwala kayo sa akin. Kasi ang district engineer, pag hindi yan sumunod sa congressman, i-relieve yan, i-recommenda yan sa DPWH secretary, i-relieve, tanggalin. Pag hindi nila bata, tatanggalin. Ganyan ang congressman. Ganyan ang kapangyarihan ng mga yan. Kaya mga congressman na mayroong alam sa mga project na yan, kunwari lang, walang alam yan. Ang mastermind, hindi ko nilalahat, politiko. Kahit yung mga senador na may mga project, hawak sa liig nila ng mga district engineer. Pag hindi na ibigay sa kanilang project at kanilang pangailangan, hindi magtatagal ang district engineer. Ang mga district engineer, karamihan sa na-appoint dyan, hindi yan career official. Karamihan dyan, ini-appoint kasi recommendation ng politiko na hindi natanggihan ng secretary ng Department of Public Works and Highway. Yan ang totoo dyan. Pati mga assistant engineer. Kaya sa akin pong opinion, di ko nilalahat, politiko ang mastermind ng korupsyon sa ating bansa. Ang district engineer, ulitin ko, at ang kontraktor ay sumusunod lang. Pag naglagay ang politiko ng 100 milyong project, siya ang masusunod kung magkano ang kanyang komisyon na ipoprovide ng kontraktor. Ang district engineer naman ang magpo-provide ng project at mga dokumento para makasigil ang kontraktor. Pagka sobrang kapal ng mukha ng politiko, hindi pa nauumpisan yung project, nahingi na yan ng 10% advance na komisyon. So yung kontraktor, pag wala kang pera, hindi ka makakakuha ng kontrata dahil hindi mo kayang mag-advance. So lahat yan may advance. Puro abono ang kontraktor sa umpisa. Tapos pagbawi niya, paano siya babawi? Substandard para matipid yung project at nang may matirang pera. Or, yun ang pinakamadugo. Ghost project, walang project pero may dokumento katulad ng na-discover ng Pangulo. Yan ang nangyayari at mangyayari pa. Sino mastermind ngayon? Di ba tama ako? Please like and share, subscribe and follow.